natin si Lord. Andiyan po pala si Tatay Raul tsaka si Nanay Ami. Ayan. Parents po sila ni RR tsaka ni Rachel. Ayan. Praise God. Ayan. So, ayan. Praise God. Thank you, Lord. We're happy. Ayan. So, ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa kaaway at tsaka asungot ng Pasko. Whether you like it or not, kung tatanungin ko man kayo or hindi, di ba? Ang Pasko, lagi siyang may kontrabida. Ang Pasko, lagi siyang may panira. Ang Pasko, laging may mga humahadlang sa kanya. Minsan pa nga, andyan yung parang masaya ka na, pero minsan may mga dumadating na mga suliranin, di ba? At mga pagsubok. And alam nyo, ganun din yung movie na ito, ng Grinch. Ayan. Ang title ng movie na yan ay The Grinch That Stole Christmas. Na parang ang goal niya ata dyan ay i-cancel ang Christmas. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya makancel yung Christmas dahil natutuloy pa rin. Di ba? And medyo, meron ba kayong naiisip? Nakaka-relate ba kayo sa kwento na yan? And sa Genesis 3:15, makikita natin na unang nagprophesy ang Panginoon patungkol sa pagdating ni Jesus Christ. Actually, nabasa ko nga na kung meron daw unang gospel, yan daw yon. Genesis 3:15. Bago magkaroon ng Genesis 3:16, Genesis 3:15, 3:17, meron muna, John 3:16, meron munang Genesis 3:15. Ano yung sinasabi dyan? And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sino yung sinasabi dyan nung verse na yan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Na yung tatapak o dudurog dun sa paa ng serpent o nung ahas o nung diablo ay walang iba kundi si Jesus. Ibubrus niya lang yung heel ni Jesus, pero si Jesus, ibubrus niya yung kanyang ulo. Pag halimbawang ang ulo ng alakdan ay ng ahas ay natapakan, ano mangyayari? Wala na, patay na. Wala nang kapangyarihan. Pero pag kunwari, sa katawan lang, buntot lang, pwede pang gumalaw-galaw yun eh. Pero pag na jackpot mo kasi, di ba, na kumbaga tapakan yung ulo ng ahas, doon na siya mamamatay. And alam nyo, ganyan din daw ang nangyari nung si Jesus ay dumating at napako sa krus. Na naipako lang siya, pero nung pagkapako pala sa kanya, hindi alam ng demonyo, yun pala ang dudurog sa ulo niya. Kaya nawalan siya ng kapangyarihan. Pero alam niyo ba, magmula ng pinrapesay ng Diyos yan, panay-panay na ang patayan at pangongontra ng demonyo para lang hindi matupad yan. For example nga, next natin, naalala niyo ang first murder, kung ano ang nangyari? Di ba? Akala ng demonyo, si Abel yung seed of the woman. Di ba? Ni Eva. Kaya naman ang nangyari, pinatay niya sa pamamagitan ni Cain. Ni Cain, di ba? Kaya yan ang first murder eh. Di ba? Kasi umaasa siya na sa pamamagitan ng pagpatay niya kay Abel, tapos na. Di ba? Yung prophecy na yon hindi na matutupad. Pero hindi nangyari, hindi siya nagtagumpay. Bakit? Merong inilagay ang Panginoon na si Seth. Di ba? Pinalitan niya yung kumbaga bloodline ng Messiah sa pamamagitan ni Seth, di ba? And so on and so forth. Pero hindi pa rin doon nagtapos ang mga pangongontra ng demonyo. All throughout the Bible, meron kayong mababasa na mga pagpatay. Like for example, next natin sa mga Hudyo, di ba? Sila po ay mga pinagpapapatay. Sila po ay talagang mga sa panahon natin ngayon, ang term pinapersecute sila, inuubos sila. Sabi nga ng It's Supernatural, ng term ni Fidrot, ang tawag doon ay genocide. Pag sinabing genocide, inuubos yung lahi. Di ba? Sponsor, yun? Kumbaga parang ini-sponsoran para lang maubos yung lahi na yon. Yun yung tinatawag na genocide. At ginawa yun sa mga Israelita para lang maubos sila, para mabura sila sa mapa. Next naman, mababasa natin sa Bible yung kwento nung time ni Moses. Naalala nyo yun, nung ang Hebrews ay dumadami, ang mga Israelita ay dumadami sa Egypt, naging threat sila para sa Egypt. Kaya naman, inutusan, di ba, na yung mga lalaki na sanggol ay pagpapatayin, yung mga baby. Di ba? Kaso, sakto, si Lord talagang
kumikilo sa buhay ni Moses dahil siya yung magiging deliverer that time, 'di ba? Kaya naman inilagay siya sa isang ano ba tawag doon? Basket, 'di ba? Tapos pinaanod. Okay? Kaya ang pangalan niya Moses, drawn from the water, 'di ba? So diyan mo makikita na diyan pa lang hinahadlangan na ng demonyo, 'di ba? Ang pagsilang ng Messiah o kaya naman yung purpose ng Diyos. And also naalala nyo nung time na pinanganak si Jesus, kaya nga sabi ni Bishop noon, hindi daw talaga silent night and holy night yun. Bakit? Kasi ang daming mga, next natin, pinapatay na sanggol nung time na yon. Kasi nung nalaman ni Haring Herod na pinanganak ang hari, di ba, si Jesus, naligalig siya. at ang buong Jerusalem, ligalig. Di ba? Kaya talagang ang ginawa niya, pinapatay niya yung mga sanggol from 2 years old pababa. Sipin nyo maigi, gaano ka-horror yan, yung pangyayari na yan. Kaya sabi nga ni Bishop noon, hindi siya talaga silent night tsaka holy night. Ang daming mga nag-iiyakang nanay kasi ang daming mga pinatay na baby. Diba? Pero salamat sa Diyos kasi hindi nagtagumpay si Herod at ang demonyo. Bakit? Kasi buhay pa rin si Jesus Christ. Kasi according sa life application, parang feeling ni Herod, dahil nabalitaan niya na pinanganak si Jesus, may papalit na sa kanya. Diba? And kung pag-aaralan nyo kasi si Herod, hindi talaga siya legitimate na Hudyo, tsaka na tagapagmana. Hindi nga siya galing sa tribe of Judah, tsaka kay Haring David. Diba? Kaya hindi siya karapat-dapat talaga maging hari. Kaya na-alarm. Then maaalala nyo rin, diba, nung early Christians sa early church, diba, pinipersecute din sila para mabura ang Christianity. And also, yung Holocaust. Diba? Yan naman yung malawakang pagpatay na pinamunuan ni Hitler sa mga Jewish people. Diba? And also, kahit sa panahon natin ngayon, sa ibang kaya yan ang talagang kinakatingyuhan natin sa Panginoon. Diba? Na tayo dito sa Pilipinas, malaya tayong sumasamba kay Kristo sa Panginoon. Samantalang sa ibang bansa, pag Christian ka, nagbabasa ka ng Bible, naglilingkod ka sa Diyos, kay Jesus, pinupugutan nila ng ulo. Diba? Pine-persecute. Kasi gusto talaga ng demonyo na burahin ang Kristyanismo, ang Judaismo, ang mga Hudyo, diba? Sa mundo. Diba? Pero again, hindi nagtagumpay ang demonyo. Diba? Ang balak niya kasi natuloy ang Pasko. Diba? Pero sa kabila ng alam natin na natuloy ang Pasko, ang title ng message natin ngayon, what would happen if there is no Christmas? Ano bang mangyayari kung walang Pasko? Napatanong na ba kayo doon? Kasi kahapon, sakto, nung nagpapagupit ako, ang ganda nung usapan namin ng barbero ko. Kasi siya naman simula. Bakit mo pinagtatawanan yung gupit ko? Ayan. Habang naggugupit yung barbero, tinanong niya, bakit, kayo ba sa religion nyo may Pasko kayo? Sabi ko, opo, active na active pa. Nag-give-a-give pa kami. Hindi, kasi siya. Yung parang, bakit sa ganong religion, wala. Tapos dun sa wala. Sabi ko, kasi hindi nila alam yung importance ng Christmas. Hindi siguro sila naniniwala kay Jesus. Then parang napag-usapan namin yung isang religion. Kapitbahay niya daw. Sabi niya, bakit sila? Hindi naman sila naniniwala kay Jesus, tsaka sa Pasko, namamasko sa akin. Sabi ko, yun na nga, di ba? Maraming mga tao, hindi naniniwala sa Pasko, tsaka kay Jesus, pero namamasko, di ba? Kaya parang na-inspire ako, kaya ito yung tinapi ko ngayon. Na oo nga, ano bang mangyayari kung halimbawang hindi totoo ang Pasko, walang Pasko, hindi sineselebrate ang Pasko, hindi dumating yung Kristo ng Christmas o ng Pasko. Yan. So malalaman natin maya-maya lamang. Pero 5 lang ito para hindi naman kayo masyadong mag-aligaga, di ba? Pero ang mga mangyayari if ever na walang Pasko. Unahin na natin, number 1, there will be no rejoicing. Di ba? Walang saya. Di ba? Sabi, no glad tidings and celebration. Kayo, trip nyong walang saya? Trip nyo walang Christmas party? Trip nyo walang isa-celebrate? Ayaw natin yan. Pero dahil may Pasko, meron na tayong sineselebrate ngayon. Diba? Kaya for example, itong mga nasa picture, kung wala daw Pasko, kung walang Christmas,
sabi dyan, no, wala daw mga pagtitipon-tipon ang pamilya. Di ba? Walang mga Christmas bazaar. Di ba? Walang mga gathering at reunion ang mga pamilya. Next naman, kung walang Pasko, di ba? Baliwala ang mga sineselebrate ng mga tao sa mundo. Alam nyo ba, ang Pasko lang ang pinaka talagang sineselebrate ng buong mundo na recognize talaga. Yung Hanukkah daw or Hanukkah, tinatry daw na paltan yung Pasko kamakailan. Pero hindi niya talaga masurpass. Ang Pasko talaga ay Pasko. Ang Christmas ay Christmas. Hindi siya pa rin ang nasa top. Siya pa rin ang highest celebrated na event sa buong mundo. Okay? And next naman na picture, kahit nga daw yung iba't ibang mga religion, wala silang mga event na makatapat sa Pasko. Hindi nila matapatan yung Pasko. Only the Christianity ang talagang nagkaroon ng impact na buong mundo recognize ang Pasko. Di ba? Alam ang Merry Christmas. And actually nga, pag yung buong mundo, di ba, nagdadao siya ng Christmas, talaga namang kilalang kilala. May mga cards, di ba? Merong iba't ibang mga malls, iba't ibang mga bansa ang nagsa-celebrate sa Pasko. Kasi ganon ka-impactful yun nangyari sa Pasko. Ganon katindi yung impact na iniwan ng Panginoon. And also, yung sa Merry Christmas versus Happy Holidays, di ba? Hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin yan kahit sa Amerika. Ano ang gagamitin natin? Merry Christmas or Happy Holidays? Di ba? Pero hindi nagtagumpay yung Happy Holidays kasi bakit? Nung kailan nanalo si Trump, sabi niya, ibalik natin ang mga batian na Merry Christmas. Sabi niya ganon. Hindi lang kasi Happy Holidays ito. Let us return, di ba, to the Merry Christmas. Kasi yung Merry Christmas, may Christ yun. Kanina nga sa GC naming mga pastor, di may sinend si Bishop Mon na video. Tapos may, nag-usap na naman sila ni Pastor Abek. Tapos nila, yung regarding sa Merry Xmas. Kasi nung bata pa kami, syempre, hindi pa naman namin sinasaliksik yung mga bagay na yan. Ang turo sa amin ni Bishop, buuin ang Merry Christmas. Kasi para sa kanya, ang Merry Xmas daw, ang ibig sabihin nun ay unknown. Diba? Pero kasi ngayon, may lumalabas na mga video, kaya nawag daw natin masyadong ini-emphasize yon yung Merry Xmas. Kasi naman, sa Greek kasi, ibig sabihin nun ay chi. Yung tapos basta, X kasi, parang Christos siya. Pero ang conclusion nun, di ba, sabi nila, buuin pa rin yung Merry Christmas. Dapat nga magko-comment ako pero hindi na ako nag-comment kasi ang comment ko dapat, may bago na naman tayong pag-aawayan. Di ba? Kasi yung mga yan. Pero ano't ano man, di ba, ang Merry Christmas ang talagang namamayagpag pa rin. Di ba? Kasi anong trip nyo? Happy Holidays lang o Merry Christmas? Dapat Merry Christmas kasi andon yung litang Christ. Diba? Yung may birthday ng Pasko. Next naman, kung walang Christmas party sa school, walang Christmas party at work, diba? And usapang work, kapag walang Pasko, walang Christmas bonus, walang 14th month pay, 13th month, walang paham si Mayor, diba? Walang tawag doon? Pamaskong handog, diba? Walang give a gift, diba? So kung walang Pasko, wala ring exchange gift, walang Pasko, hindi sana kilala si Santa Claus. Diba? Si Saint Nicholas. Actually, yung Santa Claus na yan, may may background din naman yan. Saint Nicholas yan. And according sa study, rin daw siya kasi tumutulong siya sa needy. Yan. Kaya siya ang naging patron o saint ng mga pagbibigay ng regalo. Pero sabi kasi ni Bishop, hindi natin masyado siyang ine-emphasize. Bakit? Kasi hindi naman talaga siya. Hindi tungkol sa kanya ang Pasko, kundi kay pa rin. Okay? Kung walang Pasko, wala masasayang tawag doon, shopping, 'di ba? Sa mall. Hindi uso ang mga promo, ang mga sale, 'di ba? Kung walang Pasko. Kung wala ring Pasko, hindi rin natin pag-aabalahan ang pagde-decorate ng Christmas tree. Hindi tayo dadaan sa munisipyo para magpa-picture sa mga iba't ibang Christmas tree doon. At kung walang Christmas, wala ring mga maiilaw na tahanan. Walang decoration ang inyong mga bahay. At kung walang Christmas, hindi sana si Jose Marichan
At si Mariah Carey, di ba? Ng Oh, Holy Night. di ba? Tsaka yung kay Jose Marichan. Walang mga ganun tayong pinapatugtog at wala ring mga Christmas movies. Di ba? Walang MMFF kung walang Pasko. Kaya na-imagine nyo na, ito ang itsura ng mundo kung walang Pasko. Napakadal, walang kabuhay-buhay. Di ba? Ang tanging kapag walang Pasko, ang tanging inaantay lang ng mga tao ay yung tinatawag na tax day. Di ba? Yung araw kung saan sila ay magbubuwis. Di ba? And also, ang aabangan lang ay yung April Fool's Day. Kung saan lang sila, maglolokohan. Di ba? Yung talagang magjo-joke. Di ba? And also, Halloween lang. Sipin nyo, no? Kung walang Christmas, ganun. Walang kabuhay-buhay ang Pasko. And also, kung walang Christmas, wala ring Thanksgiving. Bakit? Kasi anong ipagpapasalamat natin kung walang Christmas? Kung walang Diyos na tumubo sa atin, anong ipagpapasalamat natin? Anong ikaka-celebrate natin? So, naintindihan? Kung walang Christmas, no celebration, no rejoicing, no glad tidings. Kaya, tingin nyo, trip nyo ba yun? Diba? Pero praise God kasi may Pasko. Intindihan? Sabi mo sa katabi mo, praise God, may Pasko. Ayan. Pangalawa, hindi ko napaltan yung number. Ayan. There will be no redemption. Ayan. Kung walang Pasko, walang pagtubos ng kasalanan. Walang good news. Walang gift o yung eternal gift na tinatawag. Isipin nyo maigi. Sa verse na Romans 6:23, ganito lang ang nakalagay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tuldok. Grabe, no? Diba? Sino dito taas ang kamay ng nagkasala? Taas kamay. Huwag kayong mahiya. Lahat tayo, diba? Ako din. Makasalanan ako. Tapos mababasa nyo to sa Biblia. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Parang hindi mo natatapusin yung Bible. Tama? Hindi ka nagaganahan. Pero salamat dahil nagkaroon ng Pasko. Nagkaroon ng karugtong yan. Mamaya, yung karugtong. Tapos ito pa, Galatians 3 verse 10. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sino mang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kasulatan. Grabe, no? Ang lutong, isinumpa. ang sino mang hindi sumusunod. Diba? Sipin nyo maigi, tayo, diba? Sa buhay natin, 1, 2, 3, ilang beses tayong hindi nakasunod. 'Di ba? Sa batas. Alam niyo kung nung kailan, ayoko na ikwento. Sige, ayoko na nga. Hindi, kwento ko na nga lang nung last week. Nung last week kasi, galing tayong simbang umaga. Alam niyo naman, ako, antok na, 'di ba? Maya-maya, nung nandun na malapit sa munisipyo, lagi ko namang ginagawa yun. Yung parang yung kunwari, nakatawid na yung iba, alis na ako. For the first time, dyan talaga. Biglang, Lord! Sabi ko, sa isip-isip ko, naku po. Ganyan-ganyan. Tapos, maya-maya, hindi na ako nagsalita. Sabi niya, Sir, ganyan, alam niyo naman, mahigpit si Mayor sa pedestrian. Bakit kayo nag-go? Wala pang senyas, ganyan-ganyan. Sa isip-isip ko, naku, namamas ko. Parang ganon. Sabi ko, naisahan ako. Ganyan. Pero, parang sa part ko, ayoko nang yung maglaban, ganyan-ganyan. Pasko naman. Tsaka at the same time, pastor ako, ganyan. Hindi pa ako nakamas. Parang ganon. Parang gusto ko sana maglaban. Pero, sabi nga ni Risa, dapat tinanong mo, kuya, anong violation, ganyan-ganyan. Pero yun nga, parang sa part ko, oo nga, no, kahit yung mga pagkakataon na gano'n, kunwari kahit ako pastor na ako, minsan unknowingly, may nalalabag pa rin ako, di ba? Na dapat pala pag pedestrian, talagang full stop ka muna, di ba? Dapat hayaan mo munang tumawid yung mga tao. Parang naisip ko nun sa sa batas ng Diyos, sa Ten Commandments, kahit anong ingat mo, di ba? Kahit minsan talagang thoughtful ka na, di ba? Sa Word of God, minsan, di ba? Parang bigla na lang, nagugulat ka, unknowingly pa nga, nagkakasala ka. Di ba? Nagfo-fall short ka, nagkakaroon ka ng shortcomings. Parang sa part mo, anong laban ko? Di ba? Anong pag-asa ko? Di ba? Magbabayad ka talaga. Tulad ko, na 500 ang tuloy ako. Kaya sabi ko, di ba?
sakto na-invite na lang ako ni Pastor JM doon. Sabi ko nung binigay niya yung love gift, may pambayad na ako. Parang gano'n. Kaya yun, parang sa part ko, sa spiritual na bagay, napaisip tuloy ako. Sabi ko, for example, yun, hindi ako aware na ganun pala, maano pala yun, parang offensive pala yun sa kanila. How much more sa buhay-buhay natin. Kaya praise God, bakit? Kasi may Pasko na alam mo yun, hindi talaga natin naiwasan eh. Diba? Nagkasala talaga tayo. Simula pa bata, makasalanan na tayo. Yung dugo ng mga nanay at tatay natin, nila Eva at Adan, dumadaloy sa atin. Kumbaga, we have no choice. Diba? Kagaya nga nung preaching ni Ate Mer nung nakaraan, we cannot help ourselves. Kailangan may dumating from somewhere, diba? Sa ibang planeta, diba? Para tubusin tayo at walang iba yon kundi si Jesus. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang andyan si Jesus. Diba? Kasi bakit? Ayan o, isinusumpa. Ang sino mang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat. Ito pa, Revelation 21:8. Ito matindi. Nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Kita? Minsan sa buhay natin, nakapagsinungaling na tayo. Di ba? Pag tinanong ka, maganda ka? Opo. Yan. Sabi, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Parang isipin mo maigi, sa listahan na yan, may nagawa ako. Diba? Lagot na, inisa-isa na ang kasalanan ko. Diba? Pero again, salamat sa Diyos. May solusyon. Diba? May Christmas. And man will live forevermore because of Christmas Day. Diba? Pero yung kung wala, itatapon daw sa lawa ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Diba? Pero again, salamat sa Panginoon dahil may Pasko. Kaya naman, natuloy yung verse sa Romans 6:23, di ba? Yung but, di ba? Kaya si Periston, yung gumawa daw siya ng sermon, ang title, Thank God for the but. Parang gano'n. Natatawa yung mga tao, Thank God for the but. Parang gano'n. Kasi sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba? Salamat sa Panginoon sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung tinatapik sa English tsaka sa Filipino na yung kama. Pag may kama, ano ibig sabihin? Quit, hindi pa tapos. Diba? Meron pang kasunod. Ang sabi dyan, but the gift of God, ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay kay Kristo Jesus. Tapos yung John 3:16, di ba? Yung kasunod na verse, sabi, that whosoever believes in Him should not perish na, but have everlasting life. Kaya yan yung kinakanta natin ng masaya. Di ba? Tapos ito rin, favorite na natin to, John 3:17, di ba? For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Di ba? Hindi pinadala si Jesus dito para i-condemn ang mundo, kundi para iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? And 1 John 5:11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Kaya kung may Jesus ka sa puso, may eternal life ka. Amen? Yan. Kaya nga dito, sinasabi nga that we need a gift from God. Bakit daw natin kailangan ng regalo? Galing sa Diyos. Kasi man is sinful, next natin, and sabi, is a fallen creature and racked by the disease of sin, condemned and lost forever. Kaya natin kailangan ng regalo. Diba? Kaya natin kailangan ng tulong. Pangalawa, man lives in this fallen condition and we see the results every day around us in our world and in our own life. Kaya na lang, isipin nyo na nga lang na dahil tayo, makasalanan tayo, paano natin ngayon sosolusyonan ng sarili natin? Gayong nasa atin, nasa loob-loob natin, ang kasalanan. Di ba? Kaya minsan ano ba kayo? Di ba dati,
sabi ko nga sa inyo, kapag halimbawang ang atake ay galing sa labas, kunwari, galing sa labas ng church, kaya yan eh. Kasi nakakapag-unite tayo, di ba? Para labanan ang mga persecution na yon. Gaya nung dati, di ba? Yung inaano tayo nila bantag, ganyan, nila yung kaya natin, nagkakaisa tayo. Hindi, magsisimba pa rin tayo. Pero isipin nyo maigi, pag sa loob, yung tumitira, di ba? Matindi. Parang ang hirap. Kasi kapanalig mo yung kalaban mo. Di ba? How much more kung ang kalaban mo, sarili mo. Di ba? Kaya dito, yung verse yung ni Apostle Paul, na sabi niya, sino ang tutulong sa akin? Kawawa naman ako. Kasi bakit? Sa loob-loob niya daw, may naglalaban. Yun nga yung tinatawag na laman at espiritu. Yung espiritu gustong manalangin, yung flesh, yung laman, gustong tamarin. Yung espiritu gustong lumapit sa Diyos, yung laman gustong magkasala, gustong maglasing, gustong magganito. Di ba? Kaya sabi ni Paul doon, sinong tutulong sa akin? Miserable ako. Then kapag binasa niyo yung mga verse, nagpapasalamat siya sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi sa pamamagitan nun, doon siya pwedeng maligtas. Amen? Ang pinakamahirap kayang kalaban, sarili. Di ba? Sabi ni General Luna, di ba? Na ang mga kalaban natin ay ating mga sarili. Di ba? Kaya ganon, tinulungan tayo ng Diyos kasi alam niya na fallen yung nature natin, yung condition natin, matindi talaga. Hindi natin kayang tulungan ng sarili natin. Kailangan natin ng tulong from above. Okay? Pangatlo, sabi, as humans who are sinners, we sin. Di ba? Nagkakasala tayo. Di ba? Kahit minsan, hindi mo sinasadya. Di ba? Yung kunwari, hindi mo nga nasuntok, pero sa isip mo, sinasaksak mo ng kutsilyo. Di ba? Hindi nga lumabas sa bibig mo, pero sa isip mo. Di ba? Sabi mo, ang kapal ng kilay niya. Ang pangit ng buhok. Di ba? Yung mga, hindi mo nga sinabi, naisip mo naman. Hindi mo nga hinubaran yung babae, pero sa isip mo, hinuhubaran mo. Di ba? Kaya sa isip-isip natin, paano to? Paano ang solusyon dito? Pang-apat, each person is lost, separated from God, hopeless, and hellbound. Ang punta mo talaga, impyerno. Ang punta natin, impyerno. Pero salamat sa Diyos, may pag-asa. Di ba? Pwedeng makapunta sa langit, di ba? That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At panglima, kaya nga sabi dyan, Christmas is the beginning of the help, di ba? Kaya yung Christmas, tulong siya ng Diyos. Saklolo siya ng Diyos sa sanlibutan at sa sangkatauhan. Di ba? Kaya praise God. Amen? Kaya kayo, alam niyo na, ba't kayo nagsa-celebrate pag Pasko? Amen. Kasi yan ang lagay natin. Pero di ba, yung iba nga, hindi nila alam, bakit ba may Pasko? Ba't ba tayo nag-gather dito? Bakit ba tayo naghahanda? Di ba? Kasi dadating si Lola. No, ganun ba? Di ba? Kasi, tsaka yun nga, di ba, may kanta, Santa Claus is coming to town. Di ba? Pero sino ba talaga dumating? Si Jesus. Di ba? Hindi lang siya dumating sa town, dumating siya sa puso mo. Amen. Amen. Next naman, kaya sabi nga, gift of God, kaya yung gift of God is eternal life. Kanino? True. Kanino? Sabi dyan, not religion, not Santa Claus, not government benefits, not education, and not financial stability. Hindi ka magkakaroon ng eternal life sa pamamagitan ng lahat ng yan. Kundi magkakaroon ka ng eternal life through a Savior willing to take away sin's curse, through a Redeemer who pays our debt, through a God who forgives us of our transgressions, and through a cleansing agent that washes away our sin. Amen? Yan, sa pamamagitan ng walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya dito, kaya nga sa isang mall na punong-puno, tsaka elevator na punong-puno. Kasi meron doon, hawak niya yung anak niya, hawak niya yung dalawang pinamili niya. Sabi niya daw, sino ba naman kasi ang nag-imbento ng Christmas? Dapat dyan, isabit. Sabing ganun, galit na galit. May sumagot, nasa likod. Sabi niya, nagawa na nila. Sabi niya, 2,000 years ago, sinabit na siya doon sa krus.
Doon siya nakakapag-witness, di ba? Parang sa part niya, dapat isabit yung nag-imbento ng Christmas. Hindi niya alam na sabit na para sa kasalanan natin. Amen? Kaya praise God dun sa tao na yun sa likod na sumabat. Yan, nalaman niya tuloy, di ba? Ang rason bakit may Pasko. Amen? Amen. Pangatlo, kung walang Pasko, there is no rejoicing ni worship. Kahit worship, wala. Yung baka hindi tayo nagsisimba, baka hindi tayo nagagather, baka hindi tayo nagpe-pray. Kasi bakit? Walang rason para manalangin, walang rason para magsumamba kung wala namang Pasko. Pero dahil may Pasko, we have a reason to worship. Di ba? We have a reason to rejoice and to celebrate kasi may Pasko. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung yung iba hindi sila makapagpasko ng walang salad, tayo hindi tayo makapagpasko ng walang pagsamba, pag-worship. Amen? Kung hindi sila makapagpasko ng walang barbecue, tayo hindi tayo makapagpasko ng walang pagsimba, pag-worship kay Lord. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, buti andito ka. Di ba? Kasi ibig sabihin nito, di ba, alam mo kung bakit may Pasko. Di ba? Kasi nagsisimba ka muna. Kaya naalala niyo yung si John Newton nga, di ba? Na dahil dumating si Jesus, dahil may Pasko, napaawit siya ngayon, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Diba? Sa iba't ibang church ng Amerika, kinakanta yan pag Christmas Eve. Yung Amazing Grace. Bakit? Kasi ang sabi dyan, no, that save a wretch like me. Alam niyo ibig sabihin ng wretch? Hindi yung mayaman, ha? Rich yun. Yung wretch, ibig sabihin, sira ang buhay. Sira ang buhay. Di ba? Kaya, niligtas ng Panginoon. Once I was lost, nawala, pero nahanap, bulag, pero nakakita. Amen? Sino sa inyo ganon? Noon? Amen. Aamin kayo? Ganon tayo dati? Amen. Tayo ay mga ligaw na tupa. Tayo ay mga hindi makakita. Di ba? Hindi natin nakikita yung mga spiritual na bagay. Pero now that we have Jesus Christ, alam natin. Di ba? May direksyon na ang buhay natin. Amen? Kaya sa mga wala pa po, na Jesus sa puso, hindi pa nakakatanggap kay Lord, now is the time to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya yan si John Newton, next natin, perfect example siya, di ba? Nang nangyari sa na dahil may Pasko, nagkaroon tuloy ng pagbabago ang buhay niya. Kaya alam nyo, sa atin din, di ba, nagre-rejoice tayo ngayon dahil alam natin na merong Pasko. Sabi we rejoice today because not that another baby was born, but life was born anew for mankind. Di ba? Hindi tayo nagre-rejoice dahil sa baby na pinanganak na yon, kundi dahil tayo ang nagkaroon ng bagong kapanganakan. Amen? Na dahil may Jesus, pwede kang ma-born again. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi nga na, born this way, di ba? You must be born again. Di ba? Hindi ka pinanganak na mahirap, hindi ka pinanganak na, pinanganak kang ganun pala, I mean. Diba? Pero, hindi ka manatili sa ganong estado. You must be born again. Amen? Amen. And also, sabi nga, we rejoice because we have a Savior, a God that doesn't demand we die, but He died for us. Diba? Na hindi tayo pinilit na magpapako ka sa cross railing. Di ba? Kundi namatay siya para sa atin. Inako niya. Kaya yun yung sinasabi sa 1-to-1 na substitution. Di ba? Na dapat ikaw yung magbayad ng kasalanan mo, pero siya na lang. Amen? Nakakatuwang i-remind sa sarili natin yan, di ba? Na tayo dapat ang magbayad, pero iba na lang ang nagbayad. Pero maraming mga tao hindi makatanggap ng ganon. Hindi nila matanggap na libre lang. Hindi nila matanggap na totoo. Talagang napatawad ako. Totoo, pinalitan ako ni Jesus. Di ba? Pero totoo yun. Totoo talaga. Di ba? That is the truth na kailangan mong tanggapin. Kaya yung iba nga hirap maniwala eh.
Hirap na maniwalang napatawad na sila. Hirap maniwala na posible silang pumunta sa langit dahil makasalanan sila. Kaya nga yun ang rason bakit dumating si Jesus. Kasi para sa'yo, kung sa sarili mo lang, imposible talaga na maligtas ka. Pero sa Diyos ba may imposible? Wala. Nothing is impossible with God. And sabi nga, a God that loves us in spite of our sin, unconditionally, a God who knows us perfectly yet loves us. A God who doesn't need me but wants me. A God who saved me perfectly and completely. Kaya may mga napapakanta din, sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kaya yung mga tao talaga na nakakaranas kay Jesus, nararanasan si Jesus, they can't help but worship. They can't help but sing. Di ba? Hindi nila mapigil, napapakanta sila. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? At ako'y binago niya. Di ba? Yung mga kanta. Di ba? Alam niyo ba yun? Yung ako'y binago niya? Yung anong chorus nun? Yan. Yan ba? Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ano mo pa yun? Napapakanta sila sa pagbabago ng Panginoon. Kaya dapat, di ba, ikaw rin. Ngayong gabi na ito, mamaya pag nag-worship tayo, kanya-kanya kayo, walang pansinan. Kanya-kanya tayong worship kay Lord. Kanya-kanya tayong pasasalamat kay Lord. Kasi bakit? Di ba? Once we are lost, but now we are found. Once we are blind, but now we are see. We are see. We see, di ba? Perfect. Ayan, okay? So, next naman, number 4, kung walang Pasko, anong sanang nangyari? There will be no revolution of society. Ito, napakagandang balita nito. Kung walang Pasko, hindi mababago, hindi ma-revolutionize ang society o ang mga tao. Pero alam nyo ba, dahil may Pasko, di ba, nabago tuloy ang buong mundo. Kaya yung give a gift natin, anumang tawag ng mga tao dyan, pero ganun pa rin yun eh. Pag nakikita ko sa Facebook, Sandalay Putatan, give a gift. Family Church, gift giving. Di ba? Body of Christ, gift giving din. Victory, give a Noche Buena. Di ba? Yung ABS-CBN, give a pack. Di ba? Kung ano-anong tawag sa mga give a gift, mga ganyan-ganyan. Pero ano't ano man ang tawag, andun yung meaning, andun yung goal, andun yung purpose, ang magbigay. Amen? Kaya tuloy ang mga tao, ang sangkatauhan, natutong magbigay kasi merong dakilang nagbigay. Amen? Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Nabago talaga ang mundo dahil kay Jesus. Amen? Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, nabago talaga ang mundo dahil kay Jesus. Pero alam niyo ba, before that Christmas, that first Christmas, the world was cruel and dark in depravity of man. Grabe, ang gulo daw. Kaya nga sabi, naalala niyo sa mga nag-Bible school dito, bago dumating si Jesus, ano munang nangyari? Di ba? Sa Bible school may tinatawag na apokrypha, may tinatawag na 400 silent years. Hindi talaga nagsalita ang Panginoon, walang revelation, walang scripture na nasulat kasi tahimik siya. Sobrang gulo daw nun. Di ba? Tapos nung dumating si Jesus, doon na nagkaroon ng kapayapaan. Doon nagkaroon ng Prince of Peace. Doon nagkaroon ng Shalom. Dahil kay Jesus. Pero before, napakagulo talaga ng mundo. Sabi nga, nung dumating si Jesus sa mundo, di ba, ang yun nga, si King Herod. Tapos nung siya ay i-crucify na siya, mga Roma naman ang namamayagpag, di ba, noon. Tapos kada
mga makasalanan, kinocrucify. Sobrang gulo talaga nung panahon na yon. Pero nung dumating si Jesus, nagbago ang lahat. Kasi sabi nga dito, everything Jesus touched, He utterly transformed. Amen? Sino man o anumang itouch niya, nagbabago. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, yun ang pag-asa natin. Diba? Yung touch ni Lord. Kaya sabi ng Revelation 21:5, behold, I make all things new. Diba? Lahat ng mga nakakatagpo kay Lord, nababago. Dating lasenggo, diba? Ngayon ay, pastor na. Hindi ako yun. Yeah. May mga ganon. Dating nasa bilangguan, mga naging missionary na. Diba? Kasi, binabago ng Panginoon. And also, sabi nga dyan, next natin, sabi ng 2 Corinthians 5:17, diba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Galing nun, lahat ng mga bagay, ginagawang bago ng Panginoon. Kahit ikaw mismo, kaya kang baguhin ni Lord. And ano nangyari nung nagkaroon ng Christmas? Sabi, from the individual to families, to cities and cultures and nations of the world, na bago ang lahat ng yan. Sabi, our world is better off because of Christmas, because Jesus was born. Bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa na lang, ang binago ng Panginoon sa mundo, ito. Yung medical care, hospitals became acceptable. Acceptable norms because of the Christian compassion. Diba? Dahil dumating si Jesus, nagkaroon ng awa at compassion sa atin, nahawa ang buong mundo. Kaya nagpatatag ng mga ospital na mag-aalaga ng mga may sakit na tao. Pangalawa, binago ng Panginoon ng pagdating ni Jesus ang education. Bakit? Kasi nauso ang education for all. Di ba? Naging tema yan para sa mga believers. Kaya ngayon, alam nyo, pag tinanong nyo yung batch nila, mama, pababa, nung panahon nila, hindi libre ang edukasyon. Ngayon, di ba? Libre na. Di ba? Tuition, libre kasi yan ang binabago ng Panginoon sa buong mundo. Education for all. Kaya ang daming mga nagpapascholar, di ba? Kasi natutunan lang nila yan sa Panginoon. And also, compassion for all. Yan yung, di ba, nagtumutulong sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Ganyan binago ni Lord ang mga tao. Naging, bumalik ang mga humanitarianism. Yung pagtulong sa mga tao, di ba? Bumalik ulit yon dahil kay Lord. And also, yung sa government. Government of the people, for the people, and by the people. Diba? Kahit gobyerno, naimpakan sila. And also, yung civil liberties. Nauso yung freedom for all races, human rights, and women rights. Diba? Naging sensitive sila sa mga karapatan ng mga tao. Diba? Kasi nabasa nila si Jesus. Ginagalang yung mga babae, may care sa babae. Diba? Hindi kinokondem yung babae. Diba? Kaya naman, grabe ni Jesus pahalagahan yung mga tao. Kaya kahit yan ay na-impact din. Sa arts, nagkaroon din ng impact yung Christmas sa arts. Diba? Bakit? Some of the greatest works of art is based on scripture and biblical beliefs. Diba? Naalala niyo yung statwa kasi yun ni David, diba? Yung parang yung may sculptor, ano ba yung term ko? Na gumawa nun. Tapos yun, maraming mga art na gawa dahil sa Bible, tsaka dahil kay Jesus. Yung discovery of the new world. Diba? Despite the rewriting of history, sabi Columbus, a devout Christian, saw his voyage as fulfillment of Isaiah's prophecies. Yan kasi nabasa ni Columbus kasi yung Isaiah. Kaya naman, siya yung nag-push na talagang yung Amerika at saka yung buong mundo. Then also, yung higher standard of justice, ethics, and moral code, civilization of the uncivilized. Lahat ng yan dahil kay Jesus. Okay? So, kung lahat ng yan ay nabago niya, paano pa tayo? Kayang-kaya tayong baguhin ni Lord, kayang baguhin ni Lord at kahit yung pamilya natin. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, may pag-asa ka. And last na lang, ito nga po, no resolve or no reason to serve. Kung walang Pasko, wala tayong rason na makapaglingkod. Diba?
Pero dahil may Pasko, yan ang rason, siya ang rason, bakit tayo naglilingkod ngayon. Bakit may mga pastor, bakit may mga outreach workers, bakit may mga ministers, bakit may mga evangelists pumupunta sa mga sulok ng mundo. Bakit? Kasi alam nila yung mensahe ng Pasko na merong ipinanganak para sa atin na tutubos ng mga kasalanan natin. Kaya alam nyo ang dapat nating gawin dahil alam natin yung Pasko, yun sinasabi na go and tell. Sabihin nyo nga, go and tell. Ano ibig sabihin nun? Humayo ka, tapos sabihin mo na may ipinanganak para sa iyo. Amen? Kaya in our conclusion, ito na po yun. Praise God, there is Christmas. Kaya purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin ng Panginoon dahil may Pasko. Dahil may Pasko, meron kang rason para umasa, meron kang rason para magpuri, meron kang rason para hindi ma-down, para hindi malungkot, meron kang rason, di ba, para mag-celebrate, magalak, meron kang rason para magpatuloy. Amen? Kaya sa mga tao dito na hindi alam anong gagawin sa 2025, hindi alam anong gagawin sa buhay, hindi alam anong goal, anong plano, tatandaan nyo, di ba? Yung Christmas, kaya siya dumating yung Christ ng Christmas para sa iyo. Amen? Kaya sabihin nyo nga yan, praise God, there's Christmas.